Magandang umaga muli mga kapatid at magpapatuloy tayo sa isang maikli nating series dito sa John chapter 15. And we are considering the three parables of the Lord Jesus Christ. The parable of the lost sheep, that was the thing that we have discussed last Sunday. And then today, the lost silver. And then next Sunday would be the lost son. So we will continue this series. And as I said, pag tiningnan po natin, each parable, though each story is distinct, there is a single and compelling theme rounds through them. Meron pong nag-iisang tema na siyang namamayani sa bawat tatlong talinghaga na ito na binigkas ng Panginoong Kristo sa chapter 15 ng aklat ni Lucas. At ang katotohanan yan ay the unstoppable love of God in action. Ang hindi mapipigilang pag-ibig ng Diyos na kumikilos at gumagalaw sa buhay ng kanyang mga hinirang. So nakita natin, merong isang pastol na walang pagod na hinahanap ang kanyang nawawalang tupa. At ngayong umaga, titingnan naman natin ang isang babae, maaring housewife, na naghahanap ng kanyang nawawalang pilak, no? At ito ay hinahanap niya at sinusuyod niya ang kanyang kabahayan. At sa susunod na linggo, titingnan natin ang isang ama na tapat na naghihintay sa pagbabalik loob ng kanyang suwail at ng kanyang masuwaying anak. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan ngayon sa Luke chapter 15. We will be reading 2 verses only. No, 3 verses I guess. Luke chapter 15, basahin natin sa Tagalog, verses 8 to 10. Verses 8 to 10. O sinong babae na may 10 pirasong pilak na kung mawalan siya ng 1 piraso, ay hindi ba magsisindi ng 1 ilawan at magwawalis ng bahay at naghahanap na mabuti hanggang ito'y matagpuan niya. At kapag matagpuan niya ito, ay tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na nagsasabi, "Makigala kayo sa akin, sapagkat natagpuan ko na ang pilak na nawala sa akin." Verse 10, "Gayon din sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi." Ito po ang salita ng Panginoon. Hindi ko alam kung ang ilan sa inyo rito, lalo na ang mga matatagal na dito sa San Pedro, ay matatandaan ng isang pangyayari noong 1997, no, habang ginagawa, kasi 'di ba diyan sa yung tulay diyan sa may San Vicente hanggang Nueva patungo ng bayan, ay parang pinalalaki nila yung pinaka-tunnel diyan, at yung backhoe, no, habang naghuhukay, ay nahukay niya ang mga banga na punong-puno ng maraming pilak na barya. At libo-libo iyon yung nakuha at nakita na ito ay mga pilak na barya na noong panahon pa ng Kastila. Sapagkat ang mga nasa image ay yung mga image ni King Alfonso XII ng Spain at ni Queen Isabella II ng Spain. So, nung mga panahon pa ng Kastila yun, alam nyo nangyari, nagkagulo yung mga tao, no? Mga tricycle drivers, mga tao na naroon, nagkagulo, talagang nag-agawan. Kumuha pa ng mga tabo yung iba eh, no? Para lang may maiuwi sila. At ang na-recover lang ng mga authorities, 67 na lang na barya na dinala nila doon sa Manila, sa museum sa Manila. So, isipin natin, ang tindi nang nangyari yon, at pinaniniwalaan, mga kapatid, na itong mga barya na to, na pilak, ay mga parang, ang tawag nila dito ay parang membership fee ng mga katipuneros noong panahon ng Kastila, na ang treasurer daw noon ay isang lalaki na nagngangalang Guevara na nagmamay-ari ng lupa na yan. So kung isipin natin, noong panahon ng Kastila, wala yung highway na yan dyan sa San Vicente, no? Yung patungo ng Binyang, patungo ng Manila, wala yan. Yan ay
isang malaking lupa na pag-aari ng isang tao ng pangalan na si Guevara, at doon na ibaon yung mga banga-bangang mga mga baryang pilak na pinagkaguluhan ng mga tao. Palagay ko natatandaan niya ng iba sapagkat andito na ako sa San Pedro noong 1997 at hindi ko yun nasaksihan pero nalaman ko yon at nabalitaan ko yon at nailathala rin yon sa pahayagan. Now, imagine the excitement and scramble among the people when they discover these silver coins. As I said kanina, ayon sa balita, nagkagulo, kumuha ng mga tabo, para lang mag-agawan sila doon sa mga barya na yon. Fully aware, kasi napakahalaga nun eh. At merong worth yung mga barya na yon na noong panahon pa ng mga Kastila. Now, binanggit ko yan sapagkat in a way, sa pangyayaring binasa natin dito, ay pwede nating i-compare yung short story of the lost silver coin, in which makikita natin, ayon sa kwento ni Jesus Christ, isang parable lang naman ito, ay meron daw isang babae na merong 10 pilak, At na-misplace siguro yung isa, nawala yung isa, so 9 na lang ang natira. So, sinasabi ng mga commentators na yung coin daw yon ay maaaring bahagi ng dowry. Kasi nung unang panahon, pagka mag-aasawa, ang lalaki ay nagbibigay ng kanyang dowry o ng parang bayad sa mga magulang at bahagi ng bayad ay mga pilak na maaaring ilalagay doon sa headdress ng isang babae kapag siya'y kinasal na. At ito'y magiging pag-aari niya. Ibig sabihin, napakahalaga nun. Napaka-symbolic nun. Hindi lang ito pilak na maaring nagdadagdag ng adornment sa kanya, kundi ito ay isang merong sentimental, may material value para sa kanya. Kaya major loss yon na mawala ang kanyang nag-iisang, ang isang pilak sa 10 mga pilak na pag-aari niya. So, ano ang ginawa niya? Dahil nga ito'y napakahalaga, sinindihan niya ang kanyang mga ilawan. At ginalugad niya ang kanyang tahanan para hanapin yung nawawalang pilak na ito. At nang ito'y kanyang matagpuan, siya'y nagalak at kanyang sinabi sa kanyang mga kaibigan, "Magalak kayong kasama ko, sapagkat ang nawawala kong isang pilak ay natagpuan na." So, mapapansin nyo mga kapatid, mayroong mga spiritual implications itong mga parable na ito, And I will try to explain it later, but if you will imagine these 3 parables, meron siyang relationship with one another when it comes doon sa pagtawag ng Diyos sa atin bilang mga makasalanan. Halimbawa, yung parable of the lost sheep, yung nawawalang tupa, ay nagpapakita na ang Panginoong Kristo bilang isang mabuting pastol ay walang pagod na hinahanap niya yung mga ipinagkatiwala o ibinigay sa kanya ng Ama para sa kanilang kaligtasan. So si Jesus ay isang shepherd looking for the lost sheep. Itong lost sheep na ito yung mga binigay ng Ama sa kanya. Mula pa nang itatag ang sanlibutang ito. At dito naman sa parable of the lost son, which we will consider next Sunday, the story of the prodigal son reveals the father's eagerness. Yung pagiging handa ng ama na i-welcome yung mga nagbabalik loob ng mga makasalanan dahil sila'y nagsisisi sa kanilang kasalanan. Pero dito naman sa parable of the lost coin or the lost silver, I believe it points to the work of the Holy Spirit in the hearts of those whom Christ will redeem. Ito'y tumutukoy sa pagkilos ng Espiritu Santo sa lahat ng mga tinubos ni Kristo. So here in this parable, the work of the Trinity is being portrayed or being showed to us. So we will look at this in this concept. So mamaya ipaliwanag ko sa iyo why I believe that this is the work of the Holy Spirit in the hearts of those whom Christ will redeem. But the message that I want to emphasize is this: the Spirit pursues God's elect not only by giving them life,
but by shining the light of God's Word into their hearts. Ang Espiritu Santo ay kaniyang kinikilos ang mga taong hinirang ng Diyos mula pa sa pasimula. Hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa kanila, kundi sa pagbibigay ng liwanag sa pamamagitan ng kanyang salita sa kanilang mga puso. And I have 3 headings. First, let's look at the helpless creature. That's number 1. Secondly, we will be looking at the heedful chase. And last but not the least, the heavenly celebrations. The helpless creature, the heedful chase, the heavenly celebration. So, the helpless creature, ano yung pinaka-point o pwede nating sabihin na point lesson dito sa helpless creature na binabanggit ko? Ito po yung point. A sinner has no spiritual life and needs the Holy Spirit to give them new life. Ang isang makasalanan, wala siyang buhay espiritual. Sabi nga ng Biblia, siya'y patay sa larangang espiritual. Kailangan niya ng buhay galing sa Espiritu Santo upang makatugon siya sa anumang panawagan ng Diyos na manampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Now, paano natin ipapakita yan? Dito, makikita natin na may nawawalang pilak. Isang pirasong pilak. At alam nyo, nais kong sabihin, this is a vivid picture of human condition. Pag ginamit natin yung salitang lost, ano bang papasok sa isip natin? Nawawala, naliligaw. Maraming imahe na pwede tayong i-picture sa mind natin. Pwedeng isang maliit na bata na nahiwalay sa kanyang magulang sa gitna ng napakaraming tao sa lansangan. Ako, hirap na, no? Imagine mo yung isang maliit na bata na nahiwalay sa iyo at napakadaming tao. Paano mo hahanapin yon? O pwede rin naman, isang traveler na naligaw na o hindi na malaman kung paano siya, saan siya, yung terrain sa kagubatan na hindi niya na malaman kung nasaan ito makikita at hindi niya alam paano siya makalalabas doon sa kanyang lugar. O pwedeng isang frail, elderly person, isang matanda na, medyo nag-uulyanin na, hindi niya malaman kung paano siya uuwi. No? Saan ba yung bahay ko? Di ba nangyari ba yan, may mga nangyayaring ganyan na kwento, di ba? Hindi niya na alam kung paano siya uuwi. Dahil nga siguro, makakalimutin na siya, o ulyanin na siya. So, ganun yung pwede nating isipin ang isang taong nawawala. Pero itong parable na ito ay tumuturo sa higit pang tragic na kondisyon ng tao. Dahil ang tao ay nahiwalay sa Diyos, hindi lang siya nahiwalay sa Diyos, wala siyang buhay espiritual. At kung wala ang tulong ng Diyos, wala ang gabay ng Diyos, kung wala ang pagkilos ng Diyos, siya ay mapapahamak. Now, napaka-sobering itong image ng parable na ito. Kasi ang pinakikita sa atin dito yung helplessness. Di ba? Helplessness. Bakit? Di ba? Yung parable of the lost sheep, totoo naman, nasa panganib siya kasi kung halimbawa, naligaw siya, naiwan siya nung karamihan, at maaring nasa isang lugar at gumagabi na, anong mangyayari sa kanya? Nanganganib siya sa mga mababangis na hayop, katulad ng asong lobo. Pero yung nawawalang tupa na yon, meron siyang sense of danger. Kaya gusto niyang makauwi. Di ba? May sense of danger kasi may buhay yun eh. No? May sense of danger siya. Kaya nga, hindi niya lang siguro malaman paano siya uwi, lalo na kung gabi na. No? Kaya hahanapin siya ng pastor, kung saan man siya. Baka kung saan-saan siya naglalakad, o maaaring mahulog siya sa isang hukay, o malunod siya sa ilog, o mamatay siya sa gutom, parang ganyan. Maaaring nararamdaman niya yon sa kanyang sarili. Pero, itong lost coin, anong makikita nating sitwasyon niya? Lifeless siya. Walang buhay. Di ba? Meron ba kayo nakitang coin na may buhay? Wala siyang ability to seek its owner. Wala siyang sense of danger. Hindi niya nakikita na may panganib. Hindi niya nararamdaman yun. Sapat wala siyang buhay. In the same way,
ganon natin pwedeng ihalin tulad ang isang makasalanan. Maaaring, totoong may buhay tayo, alam natin kung ano yung ginagawa natin, pero pagdating sa larangang espiritual, parang blanco tayo dyan. Wala tayong naiintindihan dyan. Wala tayong hangarin na lumapit sa Diyos on our own. Because Ephesians chapter 2, verse 1, we are dead through our trespasses and sin. That is our situation. Just like this coin, this silver coin, they must be found by someone seeking them. No, alam nyo, nung unang panahon, wala namang mga metal detectors, di ba? Di ba, pagka naghahanap ka ng isang metal na bagay, may mga metal detectors. Di ba yun yung ginagamit ng kung tawagin, treasure hunter? Meron silang mga detector, merong ginto dito sa lugar na ito, no? Hukay ng hukay hanggang sa pati siya nalibing na rin doon sa hinuhukay niya, no? Di ba ganyan? May ginto rito sa lugar na ito. May mga metal detector sila. Kasi minsan, yung palang na-detect nila, hindi naman talaga ginto, no? Kundi mga wala lang, no? Na mga metal. Ang lalim na ng hinukay. Kaya pati siya na tawag nito, nalibing na rin doon sa kanyang hinukay. So, ganun natin tingnan. Wala namang metal detectors noon. So, halimbawa, nawala yung isang maliit na pilak. Ang bahay noon, wala namang kuryente. Hindi katulad natin ngayon. So, maaaring pagkahulog ng pilak na yan, saan napunta yan? Maaaring yan nasa lupa, na tabunan na ng lupa. Wala namang semento at wala namang tiles na katulad ngayon o marmol na tulad natin ngayon na madaling makita. No? Maaaring natakpan na ng damo, ng mga rubble at kung ano man, mga debris. So, yan ang makikita natin. Sigurado naman, hindi naman sasabihin ng babaeng naghahanap, saan ka na? No? Di ba, pagka nawala yung aso namin, na medyo tuta pa naman siya nung panahon na may pangalan na yun Crusoe. So, hanap kami ng hanap sa village. Sabi ko, Crusoe! Crusoe! Kasi alam niya yung pangalan niya No? Pero yung nawawalang coin, pwede mong sabihin, Hi, Silver! Where are you? Sasagot kaya yun. Pag sumagot yun, tatakbo ka. Sigurado, no? And yung silver na coin na yon, wala rin siyang kakayanang magsabi na, andito lang ako. Nakaitago sa ilalim ng damo. So, the point is, brethren, yung sinasabi na yung lifelessness, helplessness. Alam nyo, sa panahon natin, may mga nagtuturo na mga mangangaral na nagsasabi, makasalanan ng tao, fallen ng tao. Pero, hindi nila nabibigyang diin yung full weight of that condition. Na yung tao, hindi lang siya makasalanan, no, hindi lang siya mahina, hindi lang siya misguided, man is spiritually dead and entirely unable to respond to any divine call on his own. Just like this silver coin cannot leap into the woman's hand. Hindi niya ito. Walang kakayanang tumalon patungo doon sa kamay ng babae. Ganon din ang makasalanan. He has no power to reach God by his own strength. Alam niyo, hindi ito exaggeration, mga kapatid. Baka sabihin niya, napaka-exaggerated naman at napaka-bizarre naman ng mga sinasabi ni pastor, no? Hindi, totoo ito. Tingnan niyo, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Na-imagine yung sinabi ni Paul. Ang mga bagay daw na spiritual, sa isang makasalanan, ay kahangalan. No? Kaya siguro, naririnig nyo nagsasabi, di ba, pag pinag-uusapan na patungkol sa Diyos, para sa kanila, pagsasayang lang ng oras yan. No? Para sa kanila, parang walang kabuluhan yan.
Hindi naman mapagkakakitaan yan. Parang gano'n ang konsepto ng karamihan. Bakit? They're spiritually discerned. Fully, ito sa kanilang harapan. No? Kaya, ganong katindi, mga kapatid, yung sinasabi ko rito. Ang isang nawawalang tupa, at least nararamdaman niya na sa panganib siya. Maaaring merong lumapa sa kanya na isang mabangis na hayop. Maaaring nararamdaman niya yung loneliness dahil malayo siya sa kanyang pastol. Malayo siya sa mga kasama niya sa flock. Nakikita niya yung vulnerability niya. Pero yung lost silver coin ay nagre-represent ng higit na masahol dito. He has no life. He has no awareness and no ability to respond at all. This same way, ganun ang mga taong makasalanan. Tandaan natin, man is not spiritually neutral. Ang tao, hindi niya siya neutral. Pag sinabing neutral, meron siyang kakayanang tumugon sa panawagan o tumanggi sa panawagan. Yan ang tinatawag na neutral. Hindi ganyan ang presentation ng Bible sa tao. Ang presentation ng Bible sa tao, man is dead. Spiritually. Ibig sabihin, pagdating sa larangang espiritual, wala siyang kakayanang umunawa, wala siyang kakayanang tumugon. Tulad ng isang nawawalang coin. Kaya nga, kailangan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Kinakailangang gumalaw ang Espiritu Santo upang ipaunawa sa Kanya ang Ebanghelyong naririnig niya, nababasa niya. At kapag narinig niya ito, maiintindihan niya at tutugon siya. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Si Propeta Jeremiah sa Lumang Tipan, binigyan niya yan ng illustration Jeremiah 13:23, basahin natin. Sabi rito, can the Ethiopian change his skin? Or the leopard his spots? Then also you can do good who are accustomed to do evil. Oh, yan yung illustration niya. Kaya bang baguhin ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kaya bang baguhin ng isang Ethiopian na itim? No, na alam niyo naman kung ano ibig sabihin nun. Maitim. No? Ang kanyang skin. Hindi. Ganon din ang isang taong makasalanan. Hindi niya kayang baguhin. Imposible. Ang kapangyarihan lamang ng Espiritu Santo ang pwedeng bumago ng puso ng tao mula sa pagiging pusong bato patungo sa pagiging pusong laman. At ang supernatural work na ito ay tinuturo ng banal na kasulatan na born again. O sa theology, ang tawag dyan ay regeneration. This born again experience is not the result of our faith. Hindi tayo na born again dahil nanampalataya tayo. Ang katotohanan, ang pananampalataya ay resulta ng isang kapanganakang muli. Ang pagkakapanganakang muli ay ang pagbibigay ng buhay sa isang taong patay espiritual. At kapag nabigyan na siya ng buhay, tutugon siya ng may pananampalataya sa mga panawagan ng Diyos na manampalataya siya sa kanyang anak na si Jesus. So dito makikita natin, galaw ng Diyos ang lahat ng ito. Kaya nga, mga kapatid, madalas na nating naririnig itong illustration na binabanggit ko, patungkol sa isang, di ba, yung sanggol sa sinapupunan ng isang nanay. Nung ito'y ipinanganak, yung sanggol na yun, walang ni katiting na kontribusyon para siya ay makalabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang lahat lang yun ay trabaho ng nanay, yung pag-ire. No? Lahat yun. Hindi niya sinabi sa kanyang anak, anak, tulungan mo naman ako para makalabas ka ng matiwasay. Iiri ako. At ikaw naman, tutulak palabas. Walang ganun. Walang naiintindihan ng bata. Walang nauunawaan. Gayon din ang isang tao na ipinanganak ng Espiritu.
Iyon ay pagkilos ng Diyos sa kanya. Iyon ay pagbibigay ng buhay sa kanya. At nang narinig niya ang Ebanghelyo, tumugon siya ng may pananampalataya. Katulad nitong lost coin na ito. No? Ito'y dapat masumpungan, makita. Sapagkat ito ay klarong larawan ng isang taong walang pag-asa. Ang pag-asa ng coin ay nasa labas ng kanyang sarili. Ang pag-asa ng isang makasalanan ay nasa labas ng kanyang sarili na dapat merong humahanap sa kanya at makasusumpong sa kanya at magbibigay ng buhay sa kanya. The helpless condition or the helpless creature. Now let's go to the second heading, the heedful chase. The heedful chase, what is the point of this heading? The point lesson is, the Spirit doesn't just give life, He opens eyes through the light of the Word. Ang Espiritu Santo, hindi lang siya nagbigay ng buhay, kundi nagbubukas siya ng mata sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang salita. Now, dito sa parable na ito, no, yung housewife, di ba, ang sabi, hinanap niya yung nawawala niyang silver coin. Anong ginawa niya para mahanap yon? Sinindihan niya yung ilaw. Di ba? Sinindihan niya yung ilaw. Kasi, isipin niyo, maaaring madilim, gloomy, walang light, maaaring kung may liwanag mang konti, galing yun sa bintana na maliit. So, kahit na sa umaga, maaaring pwede natin sabihin, dilim pa rin sa loob. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia, pag kinukumpara yung kondisyon ng taong makasalanan, alam mo kung ano yung ginagamit na salita? Darkness, kadiliman. 'Di ba? Sinabi ni Paul yan. No, ang mga isip daw ng tao ay nadimlan, no, ng kasamaan at nadimlan ng ruler of this world. Walang iba kundi si Satanas. Nasa madilim siyang kalagayan. Yun ang description ng human condition. Parang yung fog. Ano ba, naranasan na ba ninyo na akit kayo sa Baguio, ang kapal ng fog, mahirap mag-drive doon. Kaya nga, di ba, dapat may fog light ka. Kasi kung hindi, maaaring mahulog ka sa bangin o makabunggo ka dahil hindi mo nakikita yung daan. So, ganyan natin pwedeng sabihin. Parang ang ating buong pagkatao, spiritually speaking, ay nababalot ng dense fog. No? Pero alam nyo, mga kapatid, sa Bible din, yung salita ng Diyos, inahalin tulad sa ilawan. No? Yung human condition, bilang makasalanan, hinahalin tulad sa darkness. Yung salita ng Diyos, hinahalin tulad sa ilawan. Basahin natin, Psalms 119, verse 105. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, yung banal na Espiritu, kapag ka ito ay kumilos sa puso ng isang tao, nagbigay ng buhay sa isang taong patay espiritual, isa sa mga ginagawa niya, binibigyan niya ng liwanag ang salita ng Diyos na nakasulat sa kanyang isip at sa kanyang puso at ang layunin upang magkaroon siya ng conviction. It reveals that the person is a sinner, that the threat of God's judgment is in him. Pinapakita ng salita ng Diyos, makasalanan ka. Sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng paghatol niya. Yan ang ginagawa ng Espiritu Santo. Ginagamit niya ang salita ng Diyos para makita ng isang tao na siya ay makasalanan. Tingnan nyo, John 16:8. And when He comes, referring to the Holy Spirit, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. See? Kapatid? At ang isa pang bagay na gusto kong sabihin, yung salita ng Diyos na siyang liwanag, ay merong dalawang epekto yan sa buhay ng isang tao kapag ito'y narinig. Pag narinig ng isang tao ang salita ng Diyos, pwedeng ito ay magbibigay sa kanya ng discomfort. At yung discomfort na yon, maaaring
lumayo siya dahil nasisilaw siya sa liwanag, o maaaring lumapit siya sapagkat nakakakita siya ng pag-asa. Intindihan niyo yun? So yung maliwanag, di ba? Pwede ang isang tao na iinis diyan sa liwanag. Experience naman natin yan, di ba? Pag nagdadrive ka, sobrang yung kasalubong mo, naka-bright light talagang gusto mong gusto mong batuhin eh. Joke lang. Di ba dapat pag kayo kasalubong, ibababa mo yun, ilo-lower mo yung light mo eh. Hindi. Alam ko, parang gusto ka pang bulagin eh. Kaya minsan maiinis ka, di ba? Ganun naman ang epekto ng liwanag. Ang liwanag, pwedeng mainis ka, pwede namang matuwa ka sapagkat na makakakita ka ng pag-asa. Yan ang sinabi ni Jesus Christ dito eh. John 3:19-21. Basahin natin sa Tagalog. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. Kita niyo yung dalawang epekto na magkasalungat ng liwanag. Ang liwanag ng salita ng Diyos, kapag dumating sa isang tao, ay pwedeng maging dahilan na lalo siyang lumayo sa Diyos sapagkat ayaw niyang malantad ang kanyang kasamaan. Ayaw niyang malantad ang kanyang kamalian. Pero pwede rin namang maging dahilan nito para magkaroon siya ng conviction, para lalo niyang makita ang pag-asa na siya ay nasa Diyos. So, tayo mga nakikinig ng salita ng Diyos ngayon, nire-reveal ang tunay na kondisyon ng ating puso kung paano ka tumutugon sa liwanag ng kanyang salita. Kung tumutugon ka ng may paglaban o tumutugon ka ng may pagtanggap. Kung tumutugon ka ng may paglaban, ipinapakita anong kondisyon ng puso meron ka. Isang pusong matigas, isang pusong nagmamahal pa rin sa kadiliman. Pero kung tumatanggap ka kahit na maaring nasasaktan ka, maaring nasasansala o nare-rebuke ka, kinokorek ka ng salita ng Diyos, ito'y isang pag-asa para sa iyo at nagre-reveal ng iyong puso ay kinikilos ng banal na Espiritu. Kaya ngayong umaga, no, narito ngayon, na nakikinig sa akin, no, if I'm speaking to any of you this morning, whether you've been attending this church for a long time, or you just come here occasionally, or simply visiting this church, and you have not yet come to Christ in faith, hindi ka pa rin lumalapit kay Kristo ng may pananampalataya, ako ay nag-urge o humihingi, nakikiusap sa iyo. Kung nasisense mo na ikaw ay tinatawag ng Diyos para sa kanyang sarili, wag mo itong baliwalain. Wag mo itong labanan. Wag mong hayaang patigasin ng Diyos mismo ang puso mo. Tinatawag ka ng Diyos para maging bahagi ng kanyang pamilya. Tinatawag ka niya para maging kabahagi ng kanyang kaharian. Merong isang mas maningning at mas matingkad na hinaharap para sa sino mang na kay Jesus, isang mabuting pastol. Huwag mong baliwalain. Ito ay pagpapalang walang hanggan. The heedful chase, or the heedful calling. Now let's go to number 3, the last, but not the least, the heavenly celebrations. What's the point lesson of this heading? There is not only rejoicing in heaven over one sinner who repents, but God Himself joins in the celebrations. Verse 10, just so, I tell you,
there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Napansinin niyo yung gamit ng salita. Sabi ni Jesus, nung ina-apply niya na yung parable, sabi niya, gusto kong sabihin sa inyo, merong kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Now, hindi sinabing ang nagagalak mga anghel. No? Sabi, sa harapan ng mga anghel ng Diyos. So, ang ibig sabihin, mayroong nangyayaring kagalakan sa harapan ng Diyos at ng kanyang mga anghel. So, maaaring ang nagagalak ay yung mga redeem na rin na nandoon. Now, hindi ko alam paano. So, di ba, binanggit na natin dito, kapag ang isang tao namatay na, wala na siyang connection pa at wala na siyang anumang kaalaman sa mga nangyayari, hindi niya na nakikita kung ano nangyayari sa mga buhay. No? Kung paano hindi natin alam kung ano nangyayari sa kanila ngayon. Kaya, di ba? Madalas, normal lang naman, di ba? Pagka namatay yung mahal natin sa buhay, parang kinakausap natin bilang pagpapahayag ng ating damdamin at pasasalamat sa Kanya. Pero hindi niya na tayo naririnig. Di ba? Kahapon, doon sa libing ni na Ate Glo, di ba? Sabi ng mga anak, Nay, salamat po sa pag-aalaga niyo sa amin. Well, yun ay valid lamang na magpasalamat ka. Pero ang totoo, hindi ka na niya naririnig. Kasi nasa isang ibang dimension na siya. Pero isang bagay na maaaring nangyayari. May nagre-report sa kanila kung ano nangyayari rito. Ay, alam mo ba, yung kaibigan mo, sabi ng angel, ano? Sa heaven, naging Christian na. Alam mo ba yung ganito? Mayroong rejoicing na nangyari sa harapan ng mga anghel ng Diyos. May chorus. May celebration. Siguro, napakagandang celebration yun. Pero ang gusto kong sabihin, hindi lang basta anghel ang nagsiselebrate. Hindi lang yung mga redeem. Pinangungunahan ng Diyos. Kasi ang binanggit, mga anghel ng Diyos. Nandun ang Diyos. Kasama sa nagre-rejoice. That's what we should think of heaven, brethren. Diba? When we think of heaven, we tend to think more often of the judge upon his throne. Yun ang madalas nakikita natin, isang judge upon his throne, o mayroong isang nakaupo roon na galit sa mga gumagawa ng kasalanan. Pero pinakikita sa atin, mayroon pang isang nangyayari sa heaven na pinasilip sa atin ng Panginoong Yesus dito. There is joy in heaven. God rejoices in His works. He delights even in the repentance of one sinner. Isang tao lang nanampalataya. May kagalakan na doon sa langit. Isipin niyo yun. At ang kagalakang yun ay isang tao lang. So, ibig sabihin, one by one, name by name, God rejoices over the gathering of His people. Those whom He chose before the foundation of the world. Now, NBA season ngayon, championship na. Hindi ko alam kung meron kayong sinusundan team. Pero ako, nanonood pa rin ako ng NBA kahit na yung team ko, wala sa championship. Oklahoma versus Indiana. So, 3-1. So, most probably, sa bukas, mag-champion na yung Oklahoma. Imagine nyo, pag nanonood kayo ng NBA, isang shoot lang, parang mababaliw na yung mga tao sa sobrang saya lalo na kaya kung mag-champion. Di ba? Pero yung championship na yon at yung kagalakan na yon, it will only last for days. Di ba? Pagtapos niya, wala naman kasi may another season na naman. Imagine, yung kagalakan sa heaven, ito ay eternal. Ito ay infinite. No? Ito ay walang katapusan. Kahit na nga lang sa isang kaluluwa na nagsisi ng kanyang kasalanan. Napakaganda ng larawan. At ang Diyos mismo ang nangunguna sa celebration na ito. Kaya nga tayo bilang isang iglesia, dapat tayong maging masikhay. Dapat tayong maging passionate, masigasig sa larangan ng pag-iibanghelyo. Makibahagi tayo sa pag-iibanghelyo. Mag-share tayo ng gospel. No?
pag-pray natin, yung mga mahal natin sa buhay, na hindi pa nananampalataya, mga kaibigan natin. Kaya nga, di ba, minsan bahagi ng prayer meeting natin, we pray for names of our loved ones na hindi pa nananampalataya. Kasi kapag ang isang tao ay nanampalataya, no, kay Kristo, nabautismuhan siya, at napabilang siya sa iglesia, ay merong isang rejoicing na nangyayari. And it is the reflection of what is happening in heaven. We rejoice. Di ba, brethren? We rejoice when somebody is sharing his testimony before us. We rejoice when we see baptism. We rejoice when someone professes to be believers and wants to join the church. We rejoice because this is a preparation and this is a foretaste of what is happening and what will be happening in the new heavens and new earth. So my friend, kung wala ka pa sa Panginoong Kristo, what are you waiting for? Ba't di ka lumapit kay Kristo ngayon sa daan ng pananampalataya at pagsisisi? Ang panawagang ito ay isang maluwalhati. Ito ay isang napakaganda. Ito ay pangwalang hanggan. Ito ay panawagan ng pagdiriwang. Manalangin tayo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, aming Ama, sa mga salita mo na aming napagbulayan sa umagang ito. Isang malaking kagalakan, isang malaking pagpapala, na kami mga dati walang naiintindihan, walang nauunawaan, mga patay sa larangang espiritual, binigyan mo ng buhay, binigyan mo ng pangunawa. At isang kagalakan din na may makita na mga nananampalataya rin sa iyo. Kung kami nagagalak bilang isang iglesia, higit na mayroong celebration sa heaven as you said in your word. And so we thank you, Lord. We praise you for this wonderful truth that you have laid upon us. Bless us, Lord, with joy in serving you, with joy in worshiping you, and with joy of serving you with a church like SGCC. Salamat po. Muli ang papuri at ang parangal ay tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus.